Happy birthday, honey! Masayang bati ni Peter sa kanyang asawang si Bora. Thank you, honey. Bakas naman sa mukha ni Bora na tila may malalim itong iniisip. Mahina lamang ang sagot niya na wala man lang kapanabikan sa tono. Kumpara sa mga taong nagsiselebrate talaga ng kanilang birthday na kasama ang taong mahal nila sa buhay. Lumapit naman sa kanya ang asawang si Peter upang tanungin ito kung ano nga bang gusto niyang regalo ngayong kaarawan niya. Ilang segundong nanahimik si Bora. Alam niya na ang kanyang isasagot ngunit hindi alam kung paano sasabihin. Alam niya na ang kanyang gusto ngunit hindi niya alam kung paano ipaparating. Ngunit kahit naduduwag ang puso na masaktan ang damdamin ng taong kanyang minamahal, ay mas pinili pa rin ni Bora na sabihin sa asawa ang nilalaman ng puso niya ngayon. Peter, ang gusto kong regalo. Pilit pa rin hinuhugot ni Bora ang lakas ng kanyang loob kung paano sisimulang sabihin ang kanyang nararamdaman. Hindi pa nga ito binibigkas ng kanyang bibig ay parang nahihirapan na siya. Hindi niya alam kung dapat ba pero ito ang pinakaalam niyang tamang gawin sa ngayon. Habang si Peter naman ay tila nahihiwagaan na sa ikinikilos ng kanyang asawa. Alam niyang nasaktan niya ito nung nakaraang away nila. Pero batid niya namang nakapagpatawaran na sila kaya sa loob niya ay wala na dapat alalahanin pa. Gusto niya maging kalmado pero hindi maiwasan ng kanyang puso na pumintig na mabilis dahil hindi naman ito ang karaniwang reaksyon ng asawa niya sa tuwing tatanungin niya ito ng ganoong katanungan. Peter, ang regalo na gusto kong ibigay mo sa akin ngayon ay... Bumuntong hininga muna si Bora at saka muling dinugtungan ang kanyang mga salita. Gusto kong ibigay mo sa akin ang kalayaan ko, Peter. Maghiwalay na tayo. Ito ang sagot na kailanman ay hindi inasahan ni Peter na hihilingin sa kanya ng asawa. Napakasakit para sa kanya na ang gustuhin ni Bora ay ang hiwalayan siya. Alam niyang nagkamali siya nung nakaraan ngunit para sa kanya ay isa naman yung kababawan para hilingin ito sa kanya ng asawa. Tila nagimbal nga ang buong mundong iyon ni Peter. Lalo na mapatingin siya sa mga mata ni Bora at doon niya nakita ang matinding kagustuhan at paninindigan nito na hiwalayan na talaga siya ng tuluyan. Na ano man ang maging sagot niya, pumapayag man siya o hindi, ay mananatili pa rin si Bora sa kanyang naging desisyon na makipaghiwalay na sa kanyang asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang taon ang mag-asawa sina Peter at Bora. Magpaganon pa man ay hindi pa rin sila nabibigyan ng anak. Ngunit kahit ganoon ay hindi naman nawawalan ng pag-asa ang mag-asawa. Nananatili pa rin yung matamis nilang pagsasama na lalo namang pinapatatag ng bawat araw na mas nakikilala nila ang isa't isa. Honey, parang palaki ng palaki ang bills natin ngayon ah. Nakakastress sa mga bayarin ano? Sabi ni Bora sa kanyang asawang si Peter na kasalukuyang nagkakape sa may lamesa habang siya naman ay abala sa pagko-compute ng kanilang mga expenses sa buwan na ito. Kaya nga ano kaya kung ipaputol muna natin tong internet? Madalas din naman kasi tayo nasa trabaho kaysa sa inalalagi natin dito sa bahay. Ano sa tingin mo? Suwestyon naman ni Peter kay Bora. Minamasahe na nga lang ni Bora ang kanyang sentido dahil sa sumasakit ng kanyang ulo sa kaiisip. Pwede naman, okay lang naman sa akin para mabawasan na rin ang buwan-buwan nating alalahanin. Kahit magpakadakuba-kuba na tayo sa pagtatrabaho, kahit ilang buyat pang bunuin natin, parang wala talaga sa pag-asenso. Pambayad lang sa mga bills natin yung sinusweldo natin. Hinaing ni Bora. Sangayon din naman dito si Peter na isang assistant cook lamang sa isang Boodle House restaurant doon sa kanilang lugar. Hindi naman talaga sasapat ang minimum wage sa kanyang sinusweldo sa lahat ng gastusan nila sa bahay. Habang si Bora naman ay isang marketing assistant sa isang subdivision doon sa kanilang lugar. At tunay naman na hindi rin ganong kalakihan ang sinasahod. Sa isip nga nila ay paano pa kung may supling na sila? Paano pa kaya nila mapagkakasya ang kanilang sinusweldo kung meron na rin silang ginagatas at
pinapaaral. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihirap na iyon ay nanatili pa rin namang matatag ang mag-asawa. Iyon ang sinisigurado nila. Ang huwag masira ng ganong klaseng pagsubok ang kanilang pagsasama at huwag magkalamat ng dahil lamang sa pera. Basta honey, kapit lang tayo ha. Walang bibitaw, walang susuko. Sabay nating haharapin at lalampasan ang pagsubok na to. Mahal na mahal kita at yun ang mahalaga. Makakaraos din tayo dahil may awa ang Diyos. Pagpapalakas naman ang loob ni Peter sa kanyang asawang si Bora na tila pinanghihinaan na ng loob ngayon. Oo naman honey, basta kasama kita, makakaya natin tong lampasan. Itong pinagsumpaan natin sa harap ng altar, diba? Hanggat nakikita kong lumalaban ka, lalaban pa rin ako. O kahit na mapagod ka na, iaangat pa rin kita. Hahawakan ko pa rin ang kamay mo para lumaban pa rin tayo. Mahal na mahal kita, Peter. Buong pusong sabi naman ni Bora sa kanyang asawang si Peter. Tunay naman talagang sa mag-asawa hindi maiiwasan na dumating ang iba't ibang mga pagsubok. Hindi mapipigilan ang mga unos na susubok sa pagsasama ng dalawang taong nagsumpaan ng kanilang pagmamahalan sa harap ng Diyos. Maipapanalo lamang ang mga pagsubok na to kung parehong lalaban ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. At sa pagmamahalan, hindi naman palaging puro saya. Hindi naman palaging puro pagmamahalan ang solusyon, lalo pat hindi mo inaasahan ng isang bagay na makakapagpabago ng iyong samahan bilang mag-asawa. Grabe ang sakit naman ng ulo ko. Daing ni Bora habang nakaupo sa kanilang sofa. Nagtungo naman si Peter sa may kusina upang kumuha ng tubig. Parang napapadalas na yan, honey ah. Magpa-check up ka na kaya. Baka kung ano na yan eh. Sabi naman ni Peter at saka inaabot sa kanya ang baso ng tubig. Salamat. Wala lang to, hon. Baka migraine o simpleng sakit lang ng ulo. Alam mo namang stressful din ngayon sa trabaho namin dahil sa akin ngayon nabunto ng trabaho ni Nalina. Kakainis nga eh. Nag-resign ka agad nung wala pang kapalit kaya ako tuloy ngayon ang nahihirapan. Reklamo naman ni Bora. Tinabihan na rin siya ng asawa doon sa sofa at saka minamasahe na ang sentido ng asawa. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Malimit na kasing sumakit yung ulo mo. At saka, pwede ka namang mag-demand sa boss o sa manager mo na hati-hatiin naman sa iba yung mga naiwan ng Lina na yan. Stress ka na nga sa accounts na hawak mo, tapos dadagdagan pa niyan. O kung ayaw naman nila, edi salary increase na lang ang i-demand mo. Deserve mo naman yun, honey. Napapagod ka tapos wala man lang silang konsiderasyon? Unfair yun, ha? Sabi naman ni Peter. Tumango na lamang nga si Bora at saka sumang-ayon. Tama naman kasi ang asawa niya. Karapatan niya yon at naiinis na rin siya sa nangyari sa kanya sa opisina na talagang hindi na worth it pang magstay. Pero nananatili pa rin siya dahil sa hirap maghanap ng trabaho ngayon baka wala na siyang mahanap pa sa susunod. At yun na lamang ang kanyang iniisip. Nang sumunod na araw na iwan sa bahay si Bora. Dahil sa hindi pa rin nawawala ang sakit ng kanyang ulo kaya naman nagdesisyon ang kanyang asawa na si Peter na wag na muna siyang papasukin para makapagpahinga na muna. Hindi man aminin ni Bora kay Peter pero ang totoo ay naaaburido na rin siya. Maging siya ay nag-aalala na sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Kaya naman naisipan niya na magpatingin sa doktor upang malaman na rin ang sanhi kung bakit palaging sumasakit ang kanyang ulo. Hindi muna niya ito ipanaalam sa kanyang asawa dahil hindi pa siya handa sa magiging resulta ng kanyang check-up. Gusto muna niyang siguruhin na wala lang ito at dala lamang ng pagod at stress para hindi na mag-alala sa kanya si Peter habang nasa trabaho. Bumiyahe siya mag-isa at doon nagpunta sa doktor na hindi pa gaanong kilala doon sa kanilang lugar. Wala kasing klinik yung iba kaya naman napilitan siyang doon na magpatingin. Matapos maisagawang mga test sa kanya ay sa wakas, hawak na ng doktor ang resulta. Miss Bora, hawak ko na pong resulta sa mga isinagawa kong test sa inyo. Bungad ng doktor kay Bora. Nakaramdam naman ng matinding kaba ang babae sa kanyang puso. Tila hindi pa nga siya handa sa gusto niyang marinig, ngunit sa loob niya ay sana wala lang to. Sana ay negative ang mga results at sana ay simpleng migraine lamang iyon. Muling minasta ng doktor ang resultang yon na nakaimprinta sa isang pirasong papel at muli umangat ng tingin kay Bora.
Doc, ano hong resulta? Bakit ho kaya laging nananakit ang ulo ko? Nauutal na tanong ni Bora sa doktor. Hindi maganda ang resulta ng reaksyon ng mukha ng doktor kaya lalong kinabahan at kinutuban si Bora. Posibleng hindi maganda ang naging resultang yon at yon ang kanyang kinakatakutan. Miss Bora, huwag ho kayo mabibigla sa sasabihin ko. Panimula ng doktor. Sa pagkakataong yon ay mas tinapangan ni Bora ang kanyang loob. Kahit natatakot man siya ay ayaw niya yung ipakita sa doktor dahil umaasa pa rin siya sa negative na sasabihin nito sa kanya. Sige po, Doc. Ano ho bang resulta? Tanong ni Bora. May brain tumor po kayo. Diretsang sagot ng doktor kay Bora. Ilang segundo rin ang lumipas bago tuluyang makapasok sa kanyang isip ang naging revelasyon na iyon ng doktor. Para mas makasiguro ay muli niyang tinanong ang doktor at humingi ng paliwanag kung paano nangyari yon. Brain tumor po? Paano ho, Doc? Bakit? Naguguluhan niyang tanong. Sa sandaling yon ay pinakita na sa kanya ng doktor ang resulta. Doon ay pinaliwanag sa kanya ng doktor ang maliit na tumor na nakita niya sa utak ng babae at tila doon pa lamang ay nakumbinsin na niya ang dalaga. Nagagamot po ba ito? Muling tanong ni Bora. Actually, dumadami ito o lumalaki. Sa 100 kataong meron ito ay wala pa sa mga 30% ang nakakaligtas dito. Napakakaunti. Hindi sa tinatakot kita, Miss Bora. Sinasabi ko lamang sa iyo kung gaano katraidor ang sakit na yan. Maaari kang bumalik sa akin weekly para sa weekly monitoring ko sa iyo. Para na rin matulungan kita na matunaw natin yung tumor sa iyong utak. Pero Miss Bora, nais ko lamang sabihin na may kalakihang halaga ng pagpapagamot niyan. Pero magpaganoon pa man, I'll make sure na hindi masasayang yung every penny na ibabayad ninyo sa akin. Kahit magpa-second opinion kayo, ganito rin na magiging resulta. Magagastasan lang kayo ng malaki dahil siguradong ipapaulit pa rin yung mga test sa ginawa natin kanina. Kaya kung ako po sa inyo, ay bumalik kayo sa akin para ako na rin ang mag-monitor ng kalagayan ninyo. Sambit ng doktor. Bigla namang napaisip si Bora. Namumroblema na nga sila sa mga bills at expenses na binabayaran nila buwan-buwan. Tapos dadagdag pa ang ganitong sitwasyon niya. Kaya lalong nahabag si Bora sa kanyang sarili. Hindi nga nakapagbigay ng final na sagot si Bora sa doktor dahil gusto niyo muna itong pag-isipan ng mabuti. Gusto niyo munang isipin ng maayos ang mga hakbang na gagawin. At ang unang hakbang na kanyang gagawin ay wag na muna itong ipaalam sa kanyang asawang si Peter. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipaalam sa asawa na magpapacheck up siya. Ayaw niyang malaman ni Peter ang kanyang tunay na kalagayan. Ayaw niya nang makadagdag pa sa pasanin at mga isipin nito. Katulad nga ng sinabi ng doktor kanina, napaka-rare lamang ng nakakaligtas sa sakit na yon. Kaya naman pinipilit niyang pakalmahin ang sarili at ikumbinsi na tanggapin na lamang ang kanyang kapalaran at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Na makauwi si Bora ay mabuti na lamang at wala pa doon ang kanyang asawa. Habang nasa biyahe siya kanina ay tila nailuha na rin niya ang lahat. Masakit man na malaman ang katotohanan ay kailangan pa rin niyang tanggapin ito dahil ito ang tunay na magpapalaya sa kanya sa kalungkutan. Kaya naman pagka-uwi niya ay otomatikong bumalik sa masayang reaksyon ng kanyang muka para hindi na ito mahalata pa ni Peter. Para hindi na mahalata pa ang kanyang asawa na may malalim siyang pinagdaraanan. Nangako man dati si Bora kay Peter na walang lihiman, ngunit sa pagkakataong to ay siya nang babali. Wala siyang lakas ng loob na ipagtapat ito sa kanyang asawa dahil unang-una ay baka hindi pa niya nasasabing katotohanan ay nawala na siya sa sarili. Hindi pa man siya handa na iwan ng asawa, ngunit lahat naman ay doon hahantong kaya naman susulitin na lamang niya ang bawat araw na magkasama sila. Honey, andyan ka na pala. Halika na't nagluto ako ng tinola. Sakto ang dating mo, kaluluto lang. Masayang bungad ni Bora kay Peter. Habang nagtatanggal ng sapatos ay naaamoy na nga nito ang masarap na nilutong yon ni Bora. Pagkaalis ng sapatos ay mabilis na itong nagtungo doon upang pasalubungan muna ng isang mahigpit na yakap ang asawa at matamis at malagkit na halik.
Anong meron asawa ko at bigla kang nagluto ng ganyan? Nakangiting tanong ni Peter sa asawa. Magkadikit pa nga ang kanilang mga katawan habang hawak-hawak pa rin ni Bora ang sandok. Dapat ba laging may okasyon para ipagluto kita ng paborito mong ulam? At saka, grabe na yung pagod natin sa trabaho kaya sa tingin ko ay deserve din naman natin kumain ng masarap, hindi ba? Malambing na sagot naman ni Bora kay Peter. Hindi na rin kumontra si Peter dahil likas naman talagang malambing ang kanyang asawa at wala na siyang duda doon. Ngunit ang inaalala niya kasi ay baka sa sobrang pagod ni Bora ay baka sumakit na naman ang ulo nito. Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Anyway, sumasakit pa ba ang ulo mo? Nahihilo ka pa ba? Nag-aalalang tanong naman ni Peter kay Bora. Bahagya namang natahimik si Bora. Nakatitig lamang siya sa mga mata ni Peter at ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang gustong isumbong. Ang dami niyang gustong idaing at ikwento ngunit sa tuwing maaalala niya ang kalagayan nilang dalawa, kapag maaalala niya ang kahahantungan ng kanyang sakit na iyon na maaaring magdulot ng malalim na sugat sa puso ni Peter at matinding sakit, mas gusto na lamang niya na kimkimin na lamang yon at itago na lamang sa kanyang sarili. Ayos na ako, hon. Sa awa ng Diyos ay hindi na siya kumikirot kumpara kahapon. Sa tingin ko ay dala lang talaga yun ng stress at fatigue. Kaya nung nakapagpahinga ako, kusa na rin siyang nawala. Kaya huwag ka na mag-alalahan ha, ayos lang ako. Sagot naman ni Bora kay Peter. At dahil sa sagot na iyon ay nakampante na rin ang kalooban ni Peter. Kaya naman niyaya na lamang niya ito na pagsaluhan ng inihanda nitong hapunan para sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw ay nakabalik ng muli sa trabaho si Bora. Kahit na may iniinda pa ring sakit ay pilit pa rin niyang ikinukubli at hindi pinapahalata dahil ayaw niyang mag-alala pa si Peter sa kanya. Sa kabilang banda ay tila naengganyo naman si Peter sa isang online sugal. Ginagawa niya na ito noon nang hindi rin ipinapaalam kay Bora. Alam niya kasing magagalit sa kanyang misis dahil ito ang pinakaayaw niya sa lahat, ang ma-involve ang asawa sa anumang uri ng sugal. Nung unay maliliit lamang na halaga ang pinupusta ni Peter at sa kabutihang palad naman ay nananalo siya. At kada panalo niya ay ipinangdadagdag naman niya sa mga bayarin at gastusin nila sa bahay. Hanggang isang beses ay nabuyo si Peter ng kanyang mga kasamahan na pumusta ng mas malaki dahil ang dahilan nila kapag malaki ang pusta ay malaki din ang panalo. Ngunit dahil nga sugal ito at walang kasiguraduhan ng iyong pagkapanalo, naudyukan pa rin si Peter ng kanyang mga kasamahan dahilan na makapag-withdraw siya ng pera sa savings nila ni Bora. Noong una ay nananalo pa siya kaya tuwang-tuwa siya kaya hindi siya tumigil. Pero noong mga sumunod na taya niya na ay tila nagkasunod-sunod na rin ang kanyang kamalasan. Hanggang sa tuluyan ng hindi maibalik yung malaking halaga na kanyang nagalaw sa savings nilang dalawa ng kanyang asawang si Bora. Halos lampas kalahati ang nawala kaya naman sising-sisi si Peter. Sumuga lamang siya sa pag-aakalang ipapanalo niya yon para sana maipaghanda niya ng masarap-sarap ang kanyang asawang si Bora sa darating nitong kaarawan. Pero naglaho lang yon na parang bula. Ngayon ay hindi niya na alam kung paano ito ipapaliwanag kay Bora. Lalo pa na magbabayaran na ulit sila ng kanilang expenses sa bahay. Hindi rin naman niya maitatago yon dahil lagi ring monitor ng kanyang asawa ang kanilang passbook kaya hindi siya makakapagsinungaling dito. Hanggang sa makauwi siya ay tila malalim pa rin ang kanyang iniisip na kaagad namang napansin ng kanyang asawa. Han, malalim yatang iniisip mo, may problema ba? Tanong ni Bora sa kanyang asawa. Bagsak ang itsura ni Peter na animoy balisa. Gusto niya nang ipagtapat sa asawa ngunit ang inaakala niya ay baka sumakit na naman ang ulo nito kapag nalaman yon at yon ang kanyang iniiwasan. Ayaw niya nang makadagdag pa sa isipin ng kanyang asawa kaya naman katulad ni Bora ay sinarili namang ni Peter ang problema at hinayaan na lamang niya na lumipas ang nararamdaman niyang yon. Sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na babawi na lamang siya. At gagawa niya ng paraan na ibabalik ang malaking halaga na nakuha niya sa kanilang savings ni Bora sa lalong madaling panahon habang hindi pa ito napapansin ng kanyang misis. Pagod lang ako sa trabaho, Han. Ang daming customers kanina kaya bugbog na naman kami sa kusina. Pero okay lang ako. Halika't yakap mo na lang ako, okay na ako. Saad niya.
Napangiti na lang si Bora tsaka pinagbigyan ng asawa sa kanyang munting hiling. Mahirap ang gumalaw o kumilos kapag may iniisip at pareho nga sila ngayong may pinagdadaanan na tila natatakot silang ipaalam sa isa't isa. Hindi nila alam kung paano uumpisahan o papahagingan man lamang dahil sa bigat ng kanya-kanya nilang mga dahilan. Sabi nga nila, dapat walang lihiman sa isa't isa. Dapat sila rin ang nagdadamayan. Ngunit darating talaga ang isang pagkakataon na gustuhin mo mang sabihin ang lahat. Ayaw mo man siyang saktan. Ngunit kung ang katahimikan mo ang magiging paraan para huwag siyang masaktan, ay pipiliin mo nga lang niya na tumahimik na nga lamang. Nang sumunod na araw, mag-aasikaso na sana ng bill si Bora nang mapansin nga niya na malaki ang nabawas ngayon sa kanilang savings. Han, may nakuha ka ba sa savings natin? Usisa ni Bora sa kanyang asawa na kasalukuyang nakatingin sa kanya. Nakatitig lamang siya sa asawa. Wala na siyang maipapalusot pa dahil sila lamang dalawa ang may access sa account na yon. Kaya isa lamang sa kanilang dalawa ang posibleng nakapag-withdraw ng kanilang pera. Han, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi na mag-aatubili pa si Peter na aminin kay Bora ang totoo. Total, nagkamali naman siya kaya nararapat lamang na magpaliwanag siya sa nangyari lalo pa tungkol sa perang issue sa kanila ngayon. Ano yon, Peter? Kunot na ang tanong ni Bora sa kanyang asawang si Peter. Malakas ang kutob ng babae na hindi magandang sasabihin ni Peter kaya naman ngayon pa lang ay inihahanda niya ng kanyang sarili. Han, I'm sorry. Nagalaw ko yung savings natin. Panimula ni Peter. Mahinahon lamang siya dahil ayaw niyang ito pang maging mitsa ng pag-aaway nila ni Bora. Nagalaw? What do you mean? Saan mo dinala ang pera? At saka bakit hindi ko alam? Tanong ni Bora. Gulong-gulong ngayon ang babae at hindi malaman kung ano bang dapat na maramdaman. Sobrang dami niyang katanungan ngayon na kailangan niyang marinig ang kasagutan. Ang isang matapat at totoong kasagutan sa mismong bibig ng kanyang asawang si Peter. Nakalaan pa naman ang savings na yon para sa ipapagawa sana nilang sariling bahay ngunit tila mauudlot na naman. Bahagya pa nga nilang maipon yon para doon bagkos ay magagamit ng pala sa kung anong bagay. Ayos lang naman yun kay Bora. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi niya ito alam. Naloko ako sa online sugal eh. Online sugal? Hindi ba napag-usapan na natin yan? Nang pinakaayaw ka sa lahat ay ang ma-involve ka sa sugal. Alam mo naman ang history ng pamilya ko, Peter. Nang dahil sa lecheng sugal na yan, nagkanda leche-leche din ang buhay namin hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga ari-arian at tuluyan ng maghiwalay sina mama at papa. Hindi ba nangako ka sa akin na anumang hirap ang danasin natin, humantong man tayo na mag-ulam na lamang ng asin at magsabaw ng tubig o maputulan man tayo ng kuryente o ano pa? Huwag na huwag lang tayong maluloko sa sugal. Hindi lang nakakasira ng buhay yan, Peter. Nakakasira din yan ng pamilya. Maluhaluhang sabi ni Bora kay Peter. Hindi na nga napigilan pa ng babae ang kanyang damdamin dahil sa nalaman niyang yon. Minsan niya na nang napatotohanan ng kanyang mga sinabi kaya naman may trauma na rin siya pagdating dito. Sorry. Nagkamali ako, honey. Sorry. Hayaan mo, ibabalik ko yon. Huwag ka nang magalit, please. Sorry na. Umiwas na ng tingin sa kanya si Bora dahil sa mga luhang unti-unti na rin namumuo sa kanyang mga mata. Naghalo-halo na ang kanyang nararamdaman. Balisa na nga siya dahil sa nalaman niyang sakit niya. Tapos dumagdag pa ang pag-amin na ito ni Peter sa kanya. Hindi naman talaga ito ugali ng lalaki. Alam niya na ayaw ito ni Bora kaya nga kahit anong pilit sa kanya dati ng kanyang katrabaho ay hindi niya ginagawa. Ngunit dala ng palaging pagiging gipit nila ay natutokso siya na gumaya sa iba. Lalo pa nang minsang ipatikim sa kanyang pagkapanalo kaya nagpaulit-ulit na siya na gawin iyon. Hindi niya intensyong sakta ng asawa, ngunit dahil nangyari na iyon, ang magagawa na lamang niya ay paulit-ulit na humingi ng tawad kay Bora dahil alam niyang nasaktan niya ito ng labis. Kailan pa? At bakit mo inililihim?
At bakit umabot ng ganong kalaki? Tanong ni Bora habang pigil-pigil ang kanyang mga luha na pumatak. Nito lang. Nagsimula lang naman ako sa maliit na taya eh. Nung nanalo, natuwa ako dahil may ipapandagdag na ako sa mga bayarin natin. Eh ayoko naman sana eh, pero natukso ako ng mga kasamahan ko kaya natukso din ako na tumaya ng malaki. Nananalo naman ako nung unang taya pero nung pangalawang taya na, natalo na. Kinukulit pa nga nila ako na tumaya pa uli baka sakaling... Sandaling pinutol ni Bora ang kanyang sasabihin. Bakit sakali? Yung pagbabakasakaling yan ang nagpahamak sa'yo at magpapahamak pa sa'yo, lalo na sa kakapakinig mo rin sa mga kasamahan mo. Oh, anong naidulot sa'yo, ha? Maganda ba? Ilang beses na kitang pinaliwanagan dyan. Pero akala ko nauunawaan mo ng siklo ng sugal na yan. Pampagawa na nga ng bahay na wala pa. Dismayadong sabi ni Bora. Nilapitan na rin siya ng asawa dahil kasalanan naman niya talaga. Sa halip na patulan at magalit kay Bora, ay nilambing na lamang niya ito at inamo. Han, sorry na. Babawiin ko talaga yung nakuha ko. Pangako, huwag ka na magalit. Kaya nga inamin ko na sa'yo, diba? Para hindi na tayo magkaproblema pa. Para mapag-usapan at maayos na. Para hindi na lumalapat maulit pa. Hindi ba yun naman ang mahalaga? Ang aminin sa isa't isa yung naging pagkakamali o pasanin natin. Dahil tayo lang naman ang makakaayos nun. Kaya sorry na Han, patawarin mo na ako. Sinabing yun ni Peter ay tila natamaan naman si Bora. Usapang tiwala at lihim ay inaamin niyang guilty din siya. Naaalala niyo tuloy ang kanyang pinagdadaanan ngayon na hindi niya masabi-sabi sa kanyang asawa. Sa isip niya ay nagawa niyang umamin sa kanya ng kanyang asawa. Kaya anong karapatan niyang magalit kung ganon din naman siya? Kaya naman ay bigla siyang naglaylo sa kanyang damdamin dahil sa isip niyang yon. Wala na rin namang nagawa pa si Bora kundi ang patawarin si Peter at makapagsimulang muli. Pinilit na rin ni Peter na maayos dahil sa isang araw ay kaarawan na ni Bora at ayaw naman niyang darating yon ang masama pa rin ang loob ng asawa sa kanya. Happy birthday, honey! Masayang bati ni Peter sa kanyang asawa. Thank you, honey. Baka saman sa mukha ni Bora na tila may malalim na iniisip ito. Mahina lamang ang sagot niya na wala man lang kapanabikan. Sa tono nito kumpara sa mga taong nagsiselebrate ng kanilang birthday na kasama ang taong mahal nila sa buhay. Lumapit naman sa kanya ang asawang si Peter upang tanungin ito kung ano nga bang gusto niyang regalo ngayong kaarawan niya. Ilang segundo namang nanahimik si Bora. Alam niya na ang kanyang isasagot, ngunit hindi alam kung paano sasabihin. Alam niya na ang kanyang gusto, ngunit hindi niya alam kung paano ipaparating. Ngunit kahit naduduwag ang puso niya na masaktan ang damdamin ng taong kanyang minamahal, ay mas pinili pa rin ni Bora na sabihin sa asawang nilalaman ng puso niya ngayon. Peter, ang gusto kong regalo. Pilit pa rin hinuhugot ni Bora ang lakas ng kanyang loob kung paano sisimulang sabihin ang kanyang nararamdaman. Ni hindi pa nga ito binibigkas ang kanyang bibig pawang nahihirapan na siya. Hindi niya alam kung dapat ba pero ito ang pinakaalam niyang tamang gawin sa ngayon. Habang si Peter naman ay tila nahihiwagaan na ikinilos ang kanyang asawa. Alam niyang nasaktan niya ito nung nakaraang huling away nila pero batin niya namang nakapagpatawaran na sila kaya sa loob niya ay wala na dapat alalahanin pa. Gusto niyang maging kalmado pero hindi maiwasan ang kanyang puso na pumintig ng mabilis dahil hindi naman ito ang karaniwang reaksyon ng asawa niya sa tuwing tatanungin niya ito ng ganoong katanungan. Peter, ang regalo na gusto kong ibigay mo sa akin ngayon ay... Bumuntong hininga muna si Bora at saka muling dinugtungan ang kanyang mga salita. Gusto kong ibigay mo sa akin ang kalayaan ko, Peter. Maghiwalay na tayo. Ito ang sagot na kailanman ay hindi inaasahan ni Peter na hihilingin sa kanya ng asawa. Napakasakit para sa kanya ang gustuhin ni Bora ay ang hiwalayan siya. Alam niya nagkamali siya nung nakaraan ngunit para sa kanya ay isang mababaw naman yun na dahilan para hilingin ito na maghiwalay sila.
Tila nagimbal nga ang buong mundong iyon ni Peter. Lalo na nang mapatingin siya sa mga mata ni Bora at doon niya nakita ang matinding kagustuhan at paninindigan nito na hiwalayan na talaga siya ng tuluyan. Na ano man ang maging sagot niya, pumapayag man siya o hindi, ay mananatili pa rin si Bora sa kanyang naging desisyon na makipaghiwalay na sa kanyang asawa. Ha? Ano ka mo? Seryoso ka ba dyan, Han? Nauutal na tanong ni Peter kay Bora. Hindi naman maintindihan kung nagbibiro lang ba ang kanyang asawa o hindi. Pero base sa itsura nito ay tila seryoso nga ito. Ngunit gusto pa rin niyang makakasiguro. Oo, Peter. Tamang narinig mo. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Hindi ko pa rin matanggap yung nagawa mo. Nagawa mo man yun minsan. Alam kong mauulit pa rin yun. Kaya please maghiwalay na tayo. Napatunga nga naman si Peter sa pagkakataong yon na sinabayan pa ng pagluha ni Bora. Hindi pa rin mag-sink in sa kanya kung prank lang ba yon o ano. Pero kung biro man niya yun ngayon, ay napakasamang biro nun para sa kanya. Nanatili lamang nakatayo roon si Peter at hinayaan na lamang na magsalita pa si Bora. Akala ko okay lang sa akin. Akala ko rin ayos na. Pero hindi pa pala. Hindi ko matanggap, Peter. Diyan kasi magsisimula yan eh. Natuto kang manloko ng asawa ng dahil sa lecheng sugal na yan. Kaya Peter, sorry. Sorry, pero ayoko na. Umiiyak na sabi ni Bora. Doon ay tila na masmasa naman si Peter. Sa pakiwari niya ay parang tunay na ngang sinasabing ito ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na salubungin ng labis na emosyon na iyon ng asawa, ay nanatili lamang siyang kalmado kahit ang totoo ay nasasaktan na rin ang kanyang kalooban. Mahal mo pa ba ako? Seryosong tanong ni Peter kay Bora sa mababang tono. Oo, mahal kita pero kung mahal mo ko, bakit kailangan pangunahan mong pagmamahal ko sa'yo? Na iniisip mo na minsan ko nang nagawa kaya posibleng gawin ko ulit? Ganun ba talagang tingin mo sa akin? Ganun ba talagang paniniwala mo sa pagmamahal ko sa'yo? Nang dahil lang sa isang pagkakamali, bigla ka na lamang magdedesisyon ng ganyan? Bora, kung mahal mo ko, hindi mo ko hahayaang malugmok sa aking pagkakamali bagkus ay sabay nating haharapin at malampasan iyon. Nagdududa ka sa pagtitiwala ko. Pero wag mo namang pagdudahan ang pagmamahal ko. Mahal na mahal kita, Bora. At kailanman ay hindi magbabago yan. Bumabawi naman ako Bumabawi naman ako sa'yo. Hindi pa ba sapat yon? Oo, alam ko nagkamali ako. Pero wag mo naman akong sukuan, Bora. Mahal na mahal kita. Mag-asawa na tayo. Hindi tayo bastang mag-boyfriend lang. Na kapag ginusto mo makipaghiwalay ay papayag na kaagad ako. Asawa mo ko, Bora. At hindi ko hinahayaan yung desisyon mo. Inaasahan na ito ni Bora na pipigilan siya ni Peter sa desisyon niyang ito. Pero napagpasyahan niya rin na anumang pagpigil ang gawin nito ay hindi na talaga siya magpapapigil pa. Masakit man ang kanyang kalooban ngunit mas masakit sa kanya na makita si Peter na nasasaktan ng dahil lamang sa posible niyang paglisa ng tuluyan. Mas magiging mahirap yung tanggapin sa kanyang kalooban, kaya naman nauwi siya sa ganitong desisyon na hanggat maaga pa ay makikipaghiwalay na sa kanyang asawang si Peter, kahit pa ang naging kapalit noon ay maputol niya ang kanilang mga pangakong sinumpaan sa harap ng Panginoon. Tanggapin na lang natin ang kapalaran natin, Peter. Ayoko na. At gusto kong palayain mo na ako para hindi tayo parehas pang mahirapan. Please. Just let me go. Umiiyak niyang sabi, habang marahang inaalis ang kanilang wedding ring sa kanyang daliri at saka ibinaba doon sa may mesa. Sa huling pagkakataon ay muli siyang pinigilan ni Peter. Pagtalikod ni Bora ay mabilis niyang kinuha ang braso nito at saka umiyak sa kanyang likuran. Please, honey, ayusin natin to, please. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Hindi ko makakayang wala ka. Pakiusap, hon. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa balakang ni Bora, habang si Bora naman ay pigil-pigil na tumutulo na muli ang kanyang mga luha. Mahal na mahal niya si Peter, kaya nga niya gagawin to.
Mas magiging masakit sa kanyang pagiging pag-alis kung mananatili pa sa isa't isa ng asawa, kaya naman pilit lang inalis ni Bora ang mga kamay ni Peter na mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan. "Han? Please, Han?" Umiiyak na sambit ni Peter at saka tuluyan nang umalis si Bora. Sa bawat distansya na hinahakbangan ni Bora ay tila unti-unti na ring dinudurog ang puso niya. Doon ay tuluyan nang pumatak ang mga luha ng babae na kanina ay talagang hindi niya na mapigilan. Hanggat maaari ay hindi na siya lumingon pa dahil mas lalo lamang siyang mahihirapan sa sitwasyon. Mahal na mahal niya si Peter, ngunit dahil naging mahina siya ay ito na lamang ang naisip niyang paraan para hindi masaktan ng tao ang kanyang minamahal. Habang si Peter naman ay naiwang luhaan sa kanilang tirahan at wala nang nagawa pa para pigilan pa ang asawang si Bora na makipaghiwalay sa kanya. Makalipas ang 4 na taon, marami nang nagbago. Nag-resign na si Peter sa kanyang trabaho at nagsimulang magnegosyo ng sarili niyang restaurant hanggang sa mabilis na nakilala ito. Nagkaroon na rin ng ibang branch sa ibang lugar, kaya naman mabilis makahikayat ng mga small investors. Dumami na rin ang kanyang mga tauhan at katuwang niya ngayon ang kanyang girlfriend na si Tanya, isang accountant sa isang accounting firm. 4 na buwan lang sila, kaya babago pa lamang silang nagsasama. Marami na nga nagsasabi na magpakasal na sila at mag-asawa na ulit si Peter dahil napawalang bisa na rin naman ang kasal nila ni Bora at wala na rin siyang balita sa dati niyang asawa. Ngunit dahil nga sa naging busy na rin sa pagnenegosyo si Peter ay hindi na muna niya kinoconsider ang ganong bagay. Basta mahalaga sa kanya ngayon ay maayos naman ang pagsasama nila ni Tanya at wala naman silang nagiging problema. "Babe, you look tired. Magpahinga ka naman," wika ni Tanya sa kanyang nobyong si Peter. Naroon sila ngayon sa mansyon ni Peter at kasalukuyang nagpapahinga. "Nagpapahinga naman ako, babe. Pero hindi lang talaga maiwasan na hindi ako ang mismong kikilos, lalo sa commissary area. Kakaresign lang din ang sekretary ko, kaya naman doble trabaho kami ngayon. Mabuti nga't natutulungan mo ako sa mga accounting matters, kaya laking kabawasan nun para sa akin." Nakangiting sagot naman ni Peter sa kanyang nobyang si Tanya. "Kahit pa, minsan kailangan mo rin ng pahinga. Pwede naman tayo magbakasyon if you want. Mag-travel tayo abroad, or kung gusto mo, balik tayo ng Siargao o Bukidnon. Mas relaxing ang lugar na yon, kaya nakakasiguro akong maiibsan ang isipin mo doon." Suwestyon naman ni Tanya kay Peter. Nauunawaan naman ni Peter si Tanya, ngunit may kung ano pa rin sa kanyang loob na mas gusto pa rin niyang maging abala kesa sa magpahinga. Sa totoo naman kasi, kahit 4 na taon nang nakaraan, kahit na wala ng bisa ang kasal nila ni Bora, at kahit na matagal na silang hindi nagkikita at wala malang balita sa isa't isa, aminado siyang gusto pa rin niyang malaman kung buhay pa ba ito o hindi, o yung totoong dahilan man lamang kung bakit bigla na lamang itong naglahong parang isang bula. Samantala, dahil kulang-kulang sa tao si Peter, ay kinailangan niya mag-hire ng bagong sekretary niya. "Sir, pinapatawag niyo raw po ako?" Tanong ng HR na si Amy sa kanyang boss na si Peter. "Yes, Amy. I just want to know kung may mga applicants na ba tayo for secretary post?" Tanong ni Peter sa kanyang HR na si Tanya. Sakto naman na nga at iyon din ang pakay ni Tanya sa kanyang boss, kung kaya naman ay dala na rin niya ang ilang resumes na naipasa sa kanya. Yes sir. Ito po, sakto at dala-dala ko na yung mga printed resume po na naipasa sa akin sa Job Street. May ilan po rito na na-interview ko na at yung iba naman po ay nakaschedule pa po," sabi ni Tanya, tsaka inabot kay Peter ang resume. Masusi namang tiningnan yun ni Peter isa-isa, hanggang sa pang-5 papel at bigla siyang natigilan. Bora Sanchez. Sigurado siyang iyon ang dati niyang asawa dahil na rin sa litrato niya sa resume. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa wakas, matapos ang 4 na taon ay muli niyang nakita ang dating asawa. Hindi siya makapaniwala na sa ganito pang pagkakataon. Maging sa social media accounts kasi ng babae ay hindi na rin ito aktibo at ni-remove niya na lahat ng kanyang account sa mga social media platforms. "Amy, may napili na ako." Nauutal na sabi ni Peter sa kanyang HR habang nakatingin pa rin doon sa hawak na resume ni Bora. Batid ni Peter na hindi ito tama.
na hindi na tama pang magkaroon pa ulit siya ng koneksyon at ugnayan sa dati niyang asawa dahil may nobyo na siya ngayon. Unfair naman ito para kay Tanya. Pero hindi naman mapigilan ni Peter ang sarili kaya napasabi na lang siya sa kanyang sarili na bahala na. Sige sir, i-interviewin ko pa po ba? Tanong naman ng HR. Umiling lang si Peter. No need, kilalang kilala ko na siya. Ready to deploy. Kung maaari bukas, mas mabuti. Mariin na utos ni Peter sa kanyang HR. Halata naman ang pagtataka sa reaksyon ng mukha ng HR sa naging desisyon na iyon ni Peter. Sa isip niya marahil na personal na kakilala ito ng kanyang boss kaya ganoon na lamang ang naging mabilis na pagsagot nito. Nang makalabas ang HR ay nanatili pa rin nakatitig si Peter sa resume ni Bora, lalong-lalo na sa larawan nito. Hinahaplos-haplos pa nga niya ang larawang iyon ng dating kasintahan na tila ba miss na miss niya na itong makita. Ilang sandali pa ay pumasok na sa kanyang opisina si Tanya at nadatan niyang nobyo na sa ganoong pwesto. Babe, what's that? Tanong niya kaagad kay Peter. Itatago pa sana ni Peter pero baka kung ano pang isipin sa kanya ng nobya kaya sinagot na lang niya si Tanya. Resume ng newly hired kong secretary. Sagot ni Peter. Lumapit naman sa kanya si Tanya. Oh, can I see? Aniya tsaka umupo sa side handle ng kinauupo ang office chair ni Peter. Bahagya niyang kinuha ang resume na hawak ng nobyo at saka pinagmasdan. Maganda siya ha? Dati siyang marketing assistant? Hindi naman siya fit sa position? Kunot noong tanong ni Tanya. That's okay. Actually, I also need people in my marketing team. If hindi siya mag-fit sa pagiging secretary, then pwede ko naman siyang ilipat doon. Sagot naman ni Peter. Tumangu-tangu na lamang si Tanya kahit na hindi gaanong kumbinsido sa katwiran ng banata. Noong naging magkarelasyon silang dalawa, hindi nabanggit ni Peter kay Tanya ang tungkol sa kanyang nakaraan at maging si Tanya ay ganoon din. Sa 4 na buwan nilang pagsasama ay tila hindi pa nga nila totally nakikilala ang isa't isa. Kaya naman bulag pa rin sila sa katotohanan ng nakaraan ng bawat isa. Sumaayon na nga lamang si Tanya at hinayaan na lamang ang desisyon na iyon ni Peter. Kahit sa loob-loob niya ay medyo alangan siya sa ginagawang iyon ng kanyang nobyo. Nang sumunod na araw ay nagtungo na nga si Bora sa opisina ni Peter. Malaking pinagbago ng itsura ngayon ni Bora. Mas maaliwalas ang mukha na tila wala nang isipin. Buhat nang malaman niya na may brain tumor siya ay nagbago na rin ang buong pananaw niya sa lahat ng bagay. Naging negatibo ang kanyang pag-iisip at parang nawala na ng ganang mabuhay pa. Ngunit nang malaman ni Bora na hindi lehitimong doktor ang tumingin sa kanya, ay napatunayan niya noong nagpa-second opinion na siya na wala naman pala siyang brain tumor. Bagkos ay simpleng sakit lang ng ulo na talaga naman ang nararamdaman iyon ng babae. Nang malaman niya iyon, gustuhin man niyang makipagbalikan sa asawang si Peter, ngunit huli na ang lahat nang malaman niyang may iba na itong nobya. Kaya simula nang malaman niya iyon, ay hindi siya nag-abala pa na bantayan ang bagong buhay na sinimulan niya ngayon ni Peter kasama ang ibang babae. Dahil aminado naman siya na kung dumating ang panahon na muling magkakapanagpo ang mga landas nila, ay aaminin niyang siya talaga ang naging dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon. Sa kabilang banda ay naghihintay na nga lang si Bora ng hudyat ng HR kung kailan siya papasok sa loob ng opisina ng kanyang magiging boss na si Peter na dati niyang asawa. Wala siyang kaide-ideya dito na ang lalaking haharapin niya ay walang iba kundi ang lalaki na kanyang pinakamamahal. Maya-maya pa ay dumating na ang HR at nalapitan na siya. Ms. Sanchez, maaari ka nang pumasok sa loob, sabi ng HR kay Bora. Pagkatayo ni Bora ay confident siya dahil sa bagong linya na naman sa trabaho ang kanyang tatahakin. Ngumiti siya sa HR na tila hindi man lang kinakabahan. Inayos muna ang kanyang suot na skirt at saka tuluyan ang sumunod sa HR. Nang marating na nilang opisina ni Peter ay tuluyan na ngang pinapasok ng HR sa loob si Bora. Nang makapasok ang dalaga ay doon na nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang magiging boss pala niya ay si Peter na dati niyang asawa ngunit minamahal pa rin niya magpasa hanggang ngayon. Peter? Hindi makapaniwala ang sambit ni Bora. Hindi naman makikitaan si Peter ng pagkabigla dahil sa inaasahan na naman niya ang mangyayari ng araw na to.
Sandali siyang tumayo at saka nilahad ang kanyang kamay sa harap ng dalaga. "Congratulations, Miss Sanchez, for passing our recruitment process." Nakangiting bati pa ni Peter. Takang-taka naman ang itsura ni Bora. Nakatitig pa rin siya kay Peter. Ngunit sa nakikita niya ngayon ay wala na yung dating Peter na nakilala at nakasama niya. Ibang-iba na ngayon ang binata. Kung ito man nga kung sakali ang kanyang magiging boss, ay masasabi na lamang niya sa kanyang sarili kung gaano niyang ipinagmamalaki ngayon si Peter. Na natupad din ang pangarap nito na makapagpatakbo ng isang kilalang restaurant at sigurado siya na ang mga binabalik-balikan ng pagkain doon ay sariling recipe niya. Sa isip niya ay nagawa iyon lahat ni Peter nung wala siya sa buhay nito. Sa kabilang banda ay hindi naman alam ni Bora kung paano niya i-approach ang lalaki. Medyo naiilang siya ngayon dahil sa naging nakaraan nila. Sa isip niya ay kung alam lang sana niya na si Peter palang may-ari ng kumpanyang ina-applyan niya ay hindi na sana siya tumuloy pa. Thank you. Thank you, sir. Magalang na tugon naman ni Bora. Napatitig naman siya sa kamay nito at nakalahad sa kanya. Hindi niya alam kung kakamayan ba niya ito o hindi dahil sigurado siyang kapag ginawa niya iyon na muling magdampi ang kanilang mga balat, hindi malayong umusbong na naman yung kanyang damdamin para sa lalaki na kung tutuusin ay hindi naman kailanman nawala. Andoon pa rin sa kanyang puso at nakakumble na magpahanggang ngayon ay ang pangalan pa rin ni Peter ang isinisigaw nito. Kung hindi naman niya kakamayan ng lalaki at kung babaliwalain na lang niya yon, ay maaaring isipin ni Peter na hindi nito talaga tanggap ang naging hiwalayan nila. Kabaligtaran sa mga ipinakita niya kay Peter noong nakikipaghiwalay na siya rito. Maya-maya pa ay nakipagkamay na nga ng tuluyan si Bora kay Peter at doon ay tila na numbalik ang kuryenteng noon ay dumadaloy sa kanilang mga katawan. Namiss nga nilang hawakan ng kamay ng isa't isa. Namiss nilang titigan ang mukha ng isa't isa. Namiss nilang marinig ang boses ng isa't isa. Ngunit ngayon ay hindi na pwedeng maibalik yon dahil may iba ng nobyo si Peter na sakto namang pumasok sa opisinang yon at nadatnan silang dalawa na nasa ganoong tagpo. "Babe?" Nagtatakang bungod ni Bora kay Peter. Napatingin din ito kay Bora kaya siya na rin ang naunang kumalas at nakipagkamay. Lumapit si Tanya sa nobyong si Peter at saka ipinulupot ang kanyang kamay sa braso nito. "Babe, siya na ba yung bago mong secretary?" Tanong ni Tanya kay Peter. Tumango naman si Peter at saka nagbigay ng isang matipid na ngiti na nakatingin pa rin kay Bora. "Yes, babe. By the way, she's Bora, my new secretary." May diin niyang sabi. "Bora, this is Tanya, my girlfriend." Pagpapakilala pa ni Peter na kaagad namang sinigundahan ni Tanya. "His girlfriend na soon to be wife na rin," dugtong ni Tanya. Parang bigla namang dinurog ang puso ni Bora nang sabihin ni Tanya ang mga katagang yon ng may diin. Wala siyang ideya kung kilala ba siya nito o may alam ba ito sa naging nakaraan nila. Pero ang tanging alam niya lang ngayon ay nasaktan siya na makita si Peter na may kasama at mahal ng iba. Sa loob-loob niya ay mas masakit pa pala ito sa tunay na nangyayari kesa sa naging dahilan niya dati. Mas masakit pala sa loob na makita si Peter na nasa piling ng ibang babae. Mas masakit kesa sa naging kunwari, naging sakit niya 4 na taon ang nakakalipas. Samantala, napangiti na nga lang si Bora dahil sa sinabing iyon ni Tanya dahil na tila nagpapakita ng otoridad kay Peter. Hindi na lang pinansin pa ni Bora yon at nanatili na lang na maging profesional dahil yun naman talaga ang pakay niya doon. Trabaho at hindi si Peter. Noong araw din yun ay nagsimula na rin si Bora sa kanyang trabaho at ang unang task niya ay ang samahan si Peter sa isang business meeting sa isang small investor. "Bora, come with me," utos ni Peter kay Bora. Kaagad namang tumugon ng babae na kasalukuyang inaayos ang kanyang mga documents sa ibabaw ng kanyang table. Doon siya pumwesto sa tabi ni Peter dahil ito na rin ang utos niya. Hindi naman maintindihan ni Bora kung bakit kailangan gawin yun ni Peter, may nobya naman na siya. Posible itong magselos sa kanila pero tila walang pakialam ang lalaki. Hindi niya mahuli kung ano bang gustong ipahiwatig ni Peter pero kung ano man nga iyon ay wala na siyang pakialam. Basta, gagawin lang niya ang kanyang trabaho ng maayos at hindi gagawa ng kung ano mang maaaring ikaselos sa kanya ni Tanya. "Sige po sir, ayusin ko lang po ito.
May ipapadala pa po ba kayo? Tanong ni Bora. Napatingin naman sa kanya si Peter. Ikaw ang sekretarya. Ikaw ang dapat na nakakaalam niyan. Sabi niya tsaka nagtungo na palabas. Nag-iwan pa nga ito ng isang nakakalokong ngiti kaya nakaramdam ng kaunting inis si Bora. Yabang, porket CEO na. Akala mo kung sino na nakakainis. Bulong pa niya sa sarili. Para naman masigurong wala na nga ito makalimutan ay dinala niya na lahat ng kanyang documents at papeles. Nang makarating sila sa isang restaurant na pagdadausan ng meeting ay doon nila natatna ng isang matandang Chinese na tila ito na nga ang kakatagpuin nilang investor. Mr. Chu? Bungad ni Peter sa matanda. Napatingin naman ang matanda sa kanila at umagaw sa kanyang atensyon si Bora. Peter! Tugon nito pero kay Bora pa rin nakatingin. Ilang na ilang naman si Bora dahil sa malagkit na tingin na iyon ng matandang Chinese. Hindi naman maiwasan ni Peter na mapatingin din ngunit hindi niya ipinapahalata sa dalaga. Tumayo na ang matanda at saka nakipagkamay na sa dalawa. Nang si Bora ng kamayan nito ay napatagal pa iyon ng ilang segundo. Bago pa siya kumalas, kaya naman si Peter nang gumawa ng paraan para matigil na ang sandaling yon. Ang pakay naman talaga ni Peter kaya niya tinanggap bilang sekretarya si Bora ay para maiparamdam dito na siyang nawalan at hindi siya. Gusto niyang makita ng babae na maayos ng kanyang buhay ngayon kaysa dati noong mag-asawa pa sila. Gusto niyang pagsilosin si Bora sa pamamagitan ni Tanya na hindi man lang iniisip ang mararamdaman ng kanyang nobya. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila si Peter ang biglang nakaramdam ng selos dahil sa matandang ito na halata namang may gusto kay Bora. Ilang oras din ay tinagal nila doon sa kanilang business meeting. Habang papalapit na sila sa kanilang sasakyan upang sumakay na ay isang batang lalaki naman na may daladalang sampagita ang lumapit sa dalawa. Sir, bili na po kayo ng sampagita para sa asawa ninyo. Malakas na sabi ng batang lalaki na may ngiti sa kanyang mga labi. Natigilan naman ang dalawa. Namulang pisingin ni Bora sa sinabing yun ng bata. Hinintay niya kung ano bang magiging reaksyon ni Peter pero kung ano man yon ay babaliwalain na lang niya dahil sigurado naman siyang kung bibilhin man yon ng lalaki ay kay Tanya naman yon ibibigay. Sige boy, bilhin ko na yan lahat. Pagkatapos umuwi ka na sa inyo ha? Delikado sa daan, baka kumapano ka pa. Mahinahong sabi ni Peter sa batang lalaki. Bakas naman sa mukha ng bata ang saya dahil makakauwi na rin siya ng mas maaga ngayon dahil pinakyaw na lahat ni Peter ang kanyang dalang sampagita. Pagkakuha ni Peter ng mga bulaklak ay sabay inabot na rin niya ang bayad na 1,000 at hindi na kinuha pa ang sukle sa bata kaya naman mas lalong natuwa ito. Naku, sobrang laki po nito sir, wala po akong panukle, sabi ng bata sa pag-aakala na hihingan pa siya ng sukle ni Peter. Hinuwakan na lang ni Peter ang bata sa ulo at saka ginulugulo ang buhok nito. Hindi na, sa'yo na yan, ibili mo ng pagkain ninyo. Huwag mong ipang susugal ha? Makahulugang sabi ni Peter. Bigla namang napatingin si Bora sa dating asawa dahil minsan na nilang naging problema ang bagay na yon. Bahagya naman siyang napangiti dahil sa naipayong yon ni Peter sa bata. Opo, hindi po ako nagsusugal sir. Masama raw po kasi yun sabi ni nanay. Maraming salamat po. Nakangiting sagot naman ng bata. Tumango na lang din si Peter at saka ngumiti at tuluyan nang umalis ang bata. Nang sila na lamang ni Bora ang natira doon ay napatingin naman si Peter sa hawak-hawak niyang biniling sampagita. Batid ni Peter na paborito iyon ni Bora dahil noong nagsasama pa sila sa tuwing magsisimba sila, ni minsan na hindi nakaligtaan ni Bora na bumili ng sampagita. Ibinaling na lang din ni Bora ang atensyon sa iba nang biglang iabot sa kanya ni Peter ang mga bulaklak na yon. Here, sabi pa ni Peter. Nanlaki naman ang mga mata ni Bora habang nakatingin sa mga bulaklak na iyon. Bakit? Anong gagawin ko dyan? Maangan niyang sagot. That's for you. Take it. Malumanay na sambit ni Peter. Hindi rin nagtagal ng ilang segundo ay tinanggap na rin ni Bora ang mga bulaklak na yon na nangibabaw ang bango at halimuyak sa buong paligid. Pasimple namang umiti si Bora sa pag-aakalang talagang hanggang ngayon ay may malasakit pa rin sa kanya ang dati niyang asawa. Thank you. You still... No, that's not what I meant. Tulips kasi ang paborito ni Tanya kaya sa'yo ko lang ibinigay yan. Pagpapatuloy pa ni Peter. Biglang may kung anong kumurot sa puso ng babae. Buong akala niya ay talagang naalala pa ni Peter na paborito niya ang mga bulaklak na yon kaya niya ito binigay sa kanya. Hindi pala.
Nananaginip nga lang talaga siya ng gising at malabo na magkaayos at magkabalikan pa sila. Sa isip niya ay sana pala hindi na lang siya nag-assume para hindi masakit. Sa sandaling yon ay sumakay na sila ng sasakyan at umalis. Sa opisina ay doon naman naghintay si Tanya. Babe, why didn't you tell me na aalis ka? Lumamig na tuloy yung tinola na niluto ko sa'yo. Yung paborito mo? Salubong ni Tanya. Ito nga ang paborito ni Peter na dati-rate ay siyang nagluluto pa. Sinalubong din naman ni Peter si Tanya ng isang matamis at malagkit na halik. Umiwas na lang ng tingin si Bora sa asal na yun ng dalawa dahil ang totoo ay nasasaktan pa rin siya. Kaya naman nagpaalam na lang si Bora sa dalawa at nagpalusot na may gagawin pa siya. Napatingin naman si Tanya sa dala ni Bora ng mga sampagita. Tinitigan na lang niya iyon at hindi na nagkomento pa. Dahil ang totoo ay ang bulaklak na sampagita rin ang paborito ni Tanya at hindi tulips. Nagsinungaling lang pala kanina si Peter kay Bora para hindi nito mahalata that he still cared for her kahit na hindi naman na dapat. Nang sumunod na araw, binisita naman si Peter ng isa sa kanyang matalik na kaibigan sa pagnenegosyo, si Philip. Bro, it's been a while. Hindi ka na sumasama sa mga travel natin ha? Abalang-abala ka na talaga sa pagpapayaman. Bungad ni Philip kay Peter. Naroon din sa loob ng opisina ni Bora na kasalukuyang nag-aayos sa mga naiwang files ng dating sekretarya. Napatingin naman sa kanya si Philip. Is she your new secretary? Tanong nito kay Peter pero napako pa rin ang paningin niya kay Bora. Napansin naman niyo ni Peter kaya naman sumagot siya. Yes. Matipid nitong sagot at saka nilapitan ng kaibigan. Sabay inakbayan nito at niyaya na lamang na manigarilyo. Tara na nga doon at magyosi muna tayo. Yaya ni Peter at saka tuluyan na silang umalis. Gusto pa sanang makipagkilala ni Philip kay Bora pero pasimpleng napigilan na kaagad siya ni Peter. Nang makarating sila sa smoking area ay doon na sila nagkwentuhan. Bro, kamusta bang negosyo? Namamayagpag ka na. Panimula ni Philip sabay sindi ng sigarilyo. Hindi naman, slight lang. Alam mo namang low-key lang tayo. At saka magagaling kasi ang mga mentor ko kaya darating ko kung nasan man ako ngayon. Sabi naman ni Peter sabay hit-hit ng sigarilyo. Siyempre, kami pa ba? Kung nandito nga lang si Topher, nako baka nahila ka na namin palabas ng opisina mo at nag-inuman na lang tayo. Naging sanhi naman iyon ang kanilang tawanan kaya napailing na lang si Peter. Ilang sandali pa ay tinanong na rin ni Peter si Philip kung bakit nga ba ito napabisita sa kanya. Anyway, maiba tayo. Bakit ka nga pala biglang napabisita? Tanong ni Peter. Pero bago sagutin yun ni Philip ay binaling na muna niya ang usapan kay Bora. Bago ko sagutin yan, ipakilala mo naman ako sa maganda mong sekretary ngayon no? Ang ganda niya bro, sabi ni Philip. Tama ang kutob ni Peter kanina. Nainteresado si Philip kay Bora. Kahit naman nahiwalay na sila ng babae ay ayaw niya pa rin makikita ito na nasa piling ng iba. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili dahil alam din naman niyang mali na iyon. Hindi na iyon tama ngayon dahil may Tanya na siya. Pero hindi niya kasi mapigilan. Alam niyang may natitira pa rin siyang pagmamahal para kay Bora. She's Bora. Matipid na sagot naman ni Peter. Is she single? Muling usisa pa ni Philip. Hindi naman alam ni Peter ang kanyang isasagot dahil maging siya ay hindi rin alam kung may nobyo nga ba ngayon si Bora. Pero meron man o wala ay ayaw pa rin niyang malilink sa iba ang dati niyang asawa. Parang hindi kasi last time may sumundo sa kanya dito eh. Pagsisinungaling naman ni Peter. Bigla namang nalungkot ang reaksyon ng mukha ni Philip nang malaman iyon. Pero para sa kanya, hanggat hindi pa kumpirmado, ay magiging interesado pa rin siya kay Bora. Ganun ba? That's okay. Sabi nga nila, mas madaling mahuli ang manok kapag nakatali na, hindi ba? Makahulog ang banat naman ni Philip. Napangisi na lang si Peter at saka umiling-iling. Gago, sabi ni Peter. Maya-maya pa ay itinuloy na rin ni Philip kung ano nga bang pakay niya kung bakit siya biglang bumisita dito. Anyway, so ito na nga. This is my agenda kung bakit ako dito. Humitit muna ulit ng sigarilyo si Philip tsaka muli nang tinuloy ang kanyang sasabihin. Inopen ni Philip ang kanyang phone tsaka may ipinakita kay Peter. I want you to tell me na hindi si Tanya yan. Inilahad ni Philip ang litrato ng babae na may kasamang isang bigating politiko sa may motel.
Mabilis yung nakuhanan ni Philip ng litrato dahil sakto ay doon din ang tungo niya. Concern lang naman siya kay Peter dahil baka iniiputan na ito sa ulo kaya kailangan niya ng kumpirmasyon. Nang titigan naman yun at pagmasdan ni Peter ay doon niya nakumpirmang malinaw pa iyon sa crystal clear na dagat na si Tanya nga iyon. May video pa nga ito na nakikipaghalikan sa politikong yon bago pumasok sa loob ng kanilang silid. Nanlaki naman ang mga mata ni Peter. Hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman. Sigurado siyang si Tanya ngayon. Nakasalukuyang humahanap pa pala ng ibang patahe. Yes, this is Tanya. I know. Nauutal na sabi ni Peter habang nakatingin pa rin sa litrato at video na yon. Bro, hindi ko to pinapakita sa'yo para sirain kayong dalawa ni Tanya. Concern lang ako sa'yo dahil kaibigan kita. Dapat nga isisend ko na lang sa'yo to nung mismong gabing yun eh. Pero naisip ko, mas mabuting personal ko na lamang itong sabihin sa'yo. At sa mga napagtanungan ko, pamilyado na raw yung politikong yun at si Tanya pala ay suki na ng mga mayayamang tao bilang escort girl. Di ko alam kung dapat ko ba nga itong sabihin sa'yo pero nobyo mo siya eh. Berhen at magandang ipinapakita niya sa'yo kaya karapatan mo malaman yun. Pagtatapat naman ni Philip kay Peter. Palibhasa ay wala ng panahon para kilalanin ang isa't isa ay ngayon lamang ito nalaman ni Peter. Hindi niya alam kung paano ngayon patutunguhan si Tanya. Kung sasabihin ba niya yon o itatago na lang. I was fooled. Hindi ko nahalata. She's a good player. But not the best at all. Thanks bro. Actually nashock din ako sa revelation mo na to pero thank you. Dahil hindi ka nagdalawang isip na sabihin sa akin. Thank you. I owe this to you. Pasasalamat ni Peter kay Philip. Simula ng usapan na yon ay tila nagbago na rin ang damdamin ni Peter kay Tanya. May pagkakataon na gusto niya na itong kumprontahin pero mas gusto niya na munang panoorin ang panulokong ginagawa sa kanya ng babae hanggang sa tuluyan na ngang si Tanya na mismo ang umamin sa kanya ng totoo. Bora, anong schedule niyo ngayon ni Peter? Tas kilay na tanong ni Tanya. Ibang-ibang postura ngayon ang kanyang muka na may pagkamataray ang dating. Ibang-iba sa itsura niya na ipinapakita sa kanya kapag kasama niya si Peter. Animoy isang tupa na sobrang amo pero nasa loob naman palang kulo. Let me check po. Magalang na sagot naman ni Bora kay Tanya habang pinagmamasdan ang kanyang logbook. Opo, meron po kaming schedule na dinner meeting ngayon kay Mr. Villaruel. Pagpapatuloy ni Bora. Muli naman nagtanong si Tanya. Saan? Sa Tagaytay po. Sagot naman ni Bora. Tumango na lamang si Tanya at saka tinalikuran ng babae. Ni hindi man lang nagpasalamat kaya ramdam talaga ni Bora na ayaw nito sa kanya. Wala naman siyang pakialam dahil ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay makapagtrabaho lamang siya na maayos. Sa pantry naman ay abala ng iba na kumain at magkantahan dahil birthday ng isa nilang katrabaho. Nang maulinigan ni Tanya ang ingay ay nagtungo na rin siya doon. Anong meron? Bakit ang ingay? Istrikta niyang tanong sa mga empleyado. Kusa naman silang nagsitigil dahil noon pa man ay ilag na talaga sila kay Tanya na ang paglalarawan pa nga nila dito ay evil witch at kontrabida sa kumpanya yon. Sa kabilang banda ay sumagot naman yung isa. Birthday po kasi ni Kathy, Miss Tanya. Konting salo-salo lamang po. Mahinahong sabi naman ng isa. Napataas naman ang kilay ni Tanya. So, andito kayong lahat? Sinong tao dun sa loob? Kusa ba nagtatrabaho yung mga computer ninyo? Bilisan niyo dyan at ayokong ginagawa niyong event center yung pantry. Sabi pa nito. Napailing na nga lamang si Bora sa kagaspangan ng ugali ng babaeng yon. Sa isip niya ay napakamalas naman ni Peter para magkaroon ng ganong klaseng girlfriend na halos ang taas-taas ng tingin sa sarili. Hindi pa naman pala sila kasal ni Peter. Bigla namang nalamig ang mukha ng lahat at sumunod na lang kay Tanya. Hinihipan na nga lang ang candle ng may birthday tsaka madali nang sumadok ng kanilang pagkain at doon na kumain sa kani-kanilang mga cubicle. Kinahapunan, naghahanda na si Bora para sa kanyang mga dadalhin ng mga papeles sa magiging meeting nila sa Tagaytay ni Peter. Sakto at naroon pa rin si Philip kaya mag-i-insist ito na sumabay na lamang sa kanila ni Peter dahil doon din naman ang punta niya.
Pinipilit na rin niya dahil interesado talaga siya kay Bora. Bro, sasabay na ako ha. Hindi mag-start ang sasakyan ko eh. Doon na lang ako tatagpo sa Tagaytay sa pinsan ko. Palusot pa ni Philip kahit hindi naman talaga sira ang sasakyan niya. Hindi naman makasagot ng diretso si Peter dahil marami pa rin naglalaro sa kanyang isip patungkol sa ibinulgar sa kanya ni Philip. Sige lang, mahinahong sagot naman ni Peter. Nauna nang pumasok sa loob si Bora. Sa labas ay nagkatinginan pa rin sina Philip at Peter kung sinong tatabi sa dalaga. Maya-maya pa ay inunahan na nga ni Peter si Philip na pumasok doon para siyang makatabi ni Bora. Nadismaya naman ang pabiro si Philip dahil sa panghihinayang na hindi niya makakatabi si Bora sa upuan. Wala na rin naman siya nagawa kaya sumakay na rin siya. Habang nasa biyahe ay tahimik lang sila. Abot-abot naman ang kaba ni Bora sa tuwing nasasagi ang balat nila ni Peter sa isa't isa. Pansin naman ni Peter na pasimpleng napapatingin si Philip kay Bora kaya ang ginawa nito ay sinangga pa ang kanyang katawan at saka mas idinikit ang kanyang katawan sa babae. Hindi naman ito napapansin ni Bora dahil abala lamang siya sa panonood ng mga posting na daraanan nila sa labas ng bintana. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay hindi naman namalayan ng driver na may papatawid na pusa kaya naman bigla nitong natapakan ng preno at napasigaw sina Peter sa loob. Malakas naman ang naging tama ng ulo ni Bora sa harapang upuan kaya naman bigla itong nakaramdam ng hilo. Batid ni Peter na ito ang laging problema dati ng kanyang dating asawa, ang laging pagsakit ng ulo nito, kaya naman sa matinding pag-aalala ay pinadiretso na muna ni Peter ang sasakyan sa malapit na ospital sa kanilang lokasyon. Bora, are you okay? Don't worry, malapit na tayo sa ospital. Nag-aalala ang sabi ni Peter kay Bora. No, I'm okay. Mahuhuli na tayo sa meeting mo kaya wag mo na akong alalahanin pa. Sagot naman ni Bora. Napatingin na lamang sa kanila itong si Philip na tila nagtataka sa paraan ng pakikipag-usap ng dalawa sa isa't isa, lalong-lalo pa sa malalambing na tono ng mga ito. No, baka bumalik na naman yung pagsakit ng ulo mo kaya dapat na ipapatingin na natin yan sa doktor. Huwag nang matigas ang ulo mo, okay? This time ako naman ang masusunod. And besides, I'm your boss kaya wala kang karapatang magmatigas. Panindigan naman ni Peter kaya naman lalong napatingin sa kanila si Philip. Sa isip niya ay para namang hindi normal ang ganitong klaseng pag-uusap sa pagitan ng isang boss at ng isang sekretarya. Kaya naman sa isip niya ay baka personal na magkakilala ang dalawa. Nang makarating sila sa ospital ay mabilis nang bumaba ng sasakyan silang tatlo habang hawak-hawak naman ni Peter ang kamay ni Bora. Hindi na iyon pinansin ng babae dahil aminado siya sa kanyang sarili na bigla talagang sumakit ang kanyang ulo. Pinipilit na lang niyang itago dahil ayaw niya nang mag-alala pa si Peter sa kanya. Dok, kamusta nang lagay niya? Nag-aalalang tanong ni Peter sa doktor matapos masuri si Bora. Ayos naman na po siya, baka nakaramdam lang siya ng matinding pagkahilo dahil sa lakas ng impact pero hindi naman po grabe, hindi naman po malala. Sagot naman ng doktor. Muli ay nagtanong si Peter. Dok, dati po kasi halos pabalik-balik ang pananakit ng ulo niya. Hindi pa naman po nangyayari yung nangyari sa amin kanina eh. Sumakit na talaga ang ulo niya. Bakit po kaya? Ano po kayang dahilan? Habang nagtatanong ay wala nang pakialam pa si Peter kung may makarinig pa sa kanya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba, basta ang mahalaga ay may tanong niya iyon sa doktor. Napatingin naman sa kanya si Bora na may nangungusap na mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa ni Peter na itanong iyon sa doktor. Bakit kailangan pa niyang ungkatin ang nakaraan kung wala naman itong pakialam na sa kanya. Lalo siyang naguguluhan sa kanilang sitwasyon ngayon. Base po kasi dito sa resulta ay may migraine talaga si Mrs. Namilog naman ang mga mata ni Bora sa sinabing yon na doktor na Mrs. Kahit sino naman na naroon ay posibleng iyon naman talaga ang isipin nila at baka nga itong si Philip ay naghihinala na rin sa kanila. Ano po bang dapat na iwasan o gawin para hindi na bumalik ang sakit ng ulo niya? May pangmatagalan po ba na gamot para doon? If you have something to do with it, Doc, I'll pay. Basta mawala na yung pananakit ng ulo niya. Sunod-sunod pa nasabi ni Peter sa doktor. Hindi na makapagbitiw ng salita si Bora sa mga oras na yon. Habang pinagmamasdan niya ang itsurang iyon ni Peter habang kinakausap ang doktor, ay parang hindi kanyang boss ang nasa harapan niya ngayon.
Bagos ay ang dati niyang asawang si Peter. Hindi niya alam kung maluluha ba siya o ano, pero pakiramdam niya ay ang saya ng puso niya ngayon. Hindi siya makapaniwala na may ganun pa palang malasakit sa kanya si Peter. Ngunit ayaw na muna niyang umasa dahil may babae na posible silang masaktan sa ginagawa nila. At iyon nga ay si Tanya. Hindi pa rin niya maialis na ito na ang nobya ngayon ni Peter at hindi na siya. Kaya naman hahanapin na lang niya kung saan ba dapat talaga siya lulugar. Nang matapos ang pagkonsulta nila sa doktor ay nagtungo na rin sila sa kanilang sasakyan. Bro, hindi na ako sasabay. On the way na raw dito sina Miley kaya magpapaiwan na lang ako dito. Sabi naman ni Philip. Sigurado ka? Tanong naman ni Peter. Tumango na lamang si Peter at saka ngumiti. Ingat kayo! Pahabol pa niya sa katuluyan na silang sumakay sa sasakyan. Habang nasa biyahe ay namumutawi pa rin sa isip ni Bora ang mga sinabi at inasal kanina ni Peter. Kaya naman nilakasan pa niya ang kanyang loob ngayon na tanungin ang lalaki. Peter? Sir Peter? Panimula ni Bora. Nilingon naman siya kaagad ng lalaki. May masakit pa ba? Tanong niya. Oh, wala na. Okay na ako. May gusto lang sana akong itanong. Nautal niya sabi. Tumangutango naman si Peter. Sige, ano yon? Huminga muna ng malalim si Bora at saka nagsalita. Yung kanina, bakit mo tinanong yun sa doktor? Panimula niyang tanong. Alam ni Peter na mag-uusisa ng ganito sa kanya si Bora. Handa naman siya sa mga itatanong nito kaya naman hindi na rin siya umalma pa. Nag-aalala lang ako sa'yo. Matipid niyang sagot. Hindi naman gasinong kumbinsido si Bora kaya muli siya nag-usisa. Bakit naman kailangan mong gawin yon? Bakit kailangan mong mag-alala? Hindi mo na dapat maramdaman yun, diba? May nobya ka na. Si Tanya. Hindi tama na maramdaman mo pa yan. Mga tanong ni Bora na nangangailangan talaga ng kasagutan para mas malinawan siya sa tunay na damdamin ni Peter. Bakit gusto mong malaman? Hindi na ba ako pwedeng mag-alala sa'yo? May iba na bang nag-aalala sa'yo? Alam mo, hindi kita maintindihan. Siguro naman, meron o wala. Siguro naman ay labas ka na doon. Magkaroon man tayo ng malasakit sa isa't isa ngayon. Iyon ay bilang magkatrabaho na lang. Boss kita at sekretaryo mo ako. Kaya hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit kailangan mo pang gawin yon. Tumitig sandali si Peter sa mga mata ni Bora. Sige, kung ayaw mo, isipin mo na lang na ginagawa ko lang yan dahil boss mo ko at sekretarya kita. Responsibilidad kita kaya ayoko may mangyari sa'yo masama. At isa pa, hayaan mo na lang ako sa mga ginagawa ko dahil itong gusto ko. Dito ako makakampante. Sagot ni Peter. Hindi man kumbinsido, hindi man nakuha ni Bora ang mga kasagutang nais niyang marinig, ay tumahimik na lamang din siya at hindi na nagbigay pa ng anumang komento o reaksyon. Hinayaan na lang niya. Go with the flow na nga lang kumbaga. Ano man ang kahinatnan ng mga damdamin nila ngayon ay sasakyan na lang din niya at hindi na mag-a-assume o mag-overthink pa. Nang sumunod na araw dahil hindi pa rin naaalis sa isip ni Peter ang sinabi sa kanya ni Philip tungkol kay Tanya, ay gumawa siya ng hakbang. Sinundan niya ang kanyang nobya na nagpaalam na may team building lang sila sa Laguna. Kahit naman kasi may sariling negosyo na si Peter, ay hindi pa rin umaalis sa kanyang trabaho si Tanya dahil bali-balitang kinakalantaryo din daw nito ang may-ari ng kanyang pinagtatrabahuhan. Manong, palihim niyong sundan ang sasakyan ni Tanya. Utos ni Peter sa kanyang driver. Malakas ang kanyang kutob na may matutuklasan siya ngayon, kaya naman hinahanda niya na ang kanyang sarili. Ang alam niya ay Laguna lang ang babae, ngunit tila iba naman ang ruta na pinupuntahan nito. Hindi naman lalabas ang Maynila. Doon pa lang ay napakunot na ang noon ni Peter sa pagtataka. Ilang oras din nilang sinundan ang sasakyang sinasakyan ni Tanya nang biglang pumasok ito sa isang sikat na subdivision doon sa Maynila. Hindi na nagdalawang isip pa si Peter na sundan iyon at wala nang pinalampas pang oras. Maya-maya pa nagminor na ang sasakyan ni Tanya at lumayo muna sila ng ilang distansya sa sasakyan na iyon at nagpark sa may likod ng isang kotse para hindi sila mahalata.
Huminto ang sasakyan ni Tanya sa isang malaking bahay na may magandang disenyo at mukha talagang mayaman na nakatira sa mansyon na iyon. Ilang sandali pa ay bumusina na si Bora at kaagad naman siyang pinagbuksan ng gate. Hindi niya ipinasok ang sasakyan, bagkos ay lumabas naman ang isang BMW at tumigil sa harap ni Tanya. Nang bumukas ang pinto noon ay bumaba naman ang isang lalaki na kamukha ng nasa litrato na ipinakita sa kanya ni Philip. Siya na siguro yung politikong kahalikan ni Tanya sa video, sabi pa ni Peter sa kanyang isip. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Tanya at saka sinunggaban ng halik ang lalaki. Sumandal pa nga sila sa may sasakyan upang mas madama nila ang kanilang paghahalikan. Ilang segundo rin yon. Nang matapos ay pumasok na si Tanya sa loob ng BMW at iniwan na lamang ang kotse sa labas ng mansyon ng politiko. Ngayon, hindi na lamang hawak ni Peter ang ebidensya, kundi kitang-kita niya na at siya na mismo ang nakapatunay na niloloko nga lang talaga siya ng kanyang nobyang si Tanya. Ang paalam ni Tanya ay 3 araw siyang mawawala, kaya naman hinayaan at pinalampas lamang ni Peter ang 3 araw na iyon. Nang makabalik si Tanya ay tinungo ito kaagad ni Peter sa bahay nito. "Babe, I'm here!" Malakas na sabi ni Tanya. Walang sumasagot sa kanya kaya tinungo niya ng beranda sa taas kung saan malimit umi-standby si Peter. At doon nga'y natagpuan ni Tanya si Peter na kasalukuyang umiinom ng wine. Nilapitan niya ito kaagad at sinunggapan kaagad ang kanyang mga labi. Hindi pa nga ito nakontento at kumandong pa sa harap nito at saka muling itinuloy ang kanilang paghahalikan. "I miss you, babe," mahinang sabi ni Tanya kay Peter at saka muli itong hinalikan. Ilang sandali pa ay kusa nang tumigil si Tanya sa kanyang kasabikan nang mapansing tila walang gana si Peter. Ni hindi man lang niya ito nakitaan ng kapanabikan sa muli nilang pagbabalik. "Babe, may problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Are you sick?" Nagtatakang tanong ni Tanya kay Peter na nasa ganoong posisyon pa rin. Sa halip na sumagot ay tinitigan lang siya sa mga mata ni Peter. Marahil ay hindi siya makapaniwala na si Tanya dahil sa taglay nitong karisma at kagwapuhan kumpara sa mga matatandang mayayamang naliling sa kanyang pangalan. Kumbaga, panghuhutot lang talaga ang habol niya sa mga yon at si Peter talaga ang kanyang gusto. Sa mga titig namang yon sa kanya ni Peter ay pawang matutunaw na siya. Hindi niya mabasa kung anong tumatakbo ngayon sa isipan ng binata. Ngunit isa lamang ang kutob niya. May iba sa kilos ngayon ni Peter. "Tanya," mahinahong sabit ni Peter. Hindi alam ni Tanya kung bakit bigla siyang kinabahan sa pagtawag na iyon ni Peter. "Yes babe, may problema ba?" Nauutal niyang tanong. "Do you love me?" Diretsahang tanong ni Peter. Ano bang klase? "Do you love me?" This time ay lumakas ng tono ng boses ni Peter. Bumabakas na rin sa kanyang itsura ang galit at sama ng loob sa sandaling yon. Hindi pa nakita ni Tanya si Peter na ganitong kagalit kaya naman nakaramdam siya ng takot ngayon. Oo naman, bakit mo ba tinatanong yan?" Nauutal na sagot ni Tanya at saka akmang aalis na sana sa ganoong posisyon, ngunit pinigilan siya ni Peter. Mariing hinawakan ni Peter ang mga braso ni Tanya. Mahigpit na mahigpit. Aray, ano bang nangyayari sa'yo, Peter? Nasasaktan ako!" Tila bingin naman si Peter na hindi narinig ang panagoy na iyon ni Tanya. Namumula na ang kanyang mga mata sa galit nang bigla niya muli itong hinalikan sa kanyang mga labi. Mas mabilis, mas mariin. Nasasaktan na nga si Tanya sa mga halik na yon. Halos nasasabunutan na rin ni Peter ang buhok ng dalaga at wala naman siyang pakialam kung nasasaktan niya na ito. Basta pinagsawa lang niya sa kanyang mga halik ang dalaga. Buong akala ni Tanya ay doon na matatapos ang pagiging agresibo ni Peter. Tumayo pa ito at binuhat ang dalaga patungo sa may couch at doon inihiga. Kulang na nga lang ay mapunit niya ang suot na damit ni Tanya, hindi dahil sa kasabikan kundi dahil sa nararamdaman niyang galit dito. Peter, ano ba? Nasasaktan ako! Daing ni Tanya. "Ano? Masarap ba? Ha? Yan ang gusto mo, di ba? Kulang pa ba ako kaya ka kumakama sa iba?" Mariing tanong ni Peter. Sa sandaling yon ay natigilan naman si Tanya. "Ano bang pinagsasasabi mo?" Na makahanap si Tanya ng paraan para makakalas sa pagkakahawak sa kanya ni Peter, ay tuluyan na rin siyang tumayo at inayos ang sarili.
What's your problem? Nawawala ka na sa sarili mo. Galit na tanong ni Tanya. Sa sandaling yon ay tumayo na rin si Peter at saka iniabot sa kanyang mga litrato ni Tanya kasama ang kanyang lalaki na pinaimprinta pa niya. Here, sabihin mo sa akin hindi ikaw yan. Seryosong sabi ni Peter. Nang abutin niyo ni Tanya ay muli siyang dumistansya sa lalaki. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita ang mga litratong yon. Hindi na siya makakatanggi pa kaya natahimik na lamang siya. Oh, bakit ka natahimik? Don't worry, I'm not mad. Ang gusto ko lang ngayon ay mawala ka na sa landas ko. Ayoko na kitang makita pa, Tanya. Your game is over. Sabit pa ni Peter tsaka umalis na sa lugar na yon. Hindi na naghintay pa ng paliwanag si Peter dahil simula nang malaman niyang niloloko lang siya ni Tanya ay nawala na rin ito ng gana dito. Hindi na rin nakapagsalita pa si Tanya dahil huling-huli na siya ng lalaki sa akto kaya wala na siyang maipapalusot pa. Simula ng araw na yon ay hindi na nga nagpakita pa si Tanya. Sinubukan niyang idepensa muli ang kanyang sarili ngunit ayaw na talaga ni Peter at hindi na siya sinasagot nito. Ilang araw ding absent si Peter kaya nag-alala na si Bora. Gusto sana niyang puntahan si Peter pero nagdadalawang isip siya. Ngunit kung hindi niya aalamin ang kalagayan ngayon ni Peter na wala man lang pasabi kung bakit ba hindi ito nagpaparamdam sa opisina. Para hindi na rin siya mag-isip pa ng kung ano-ano, ay pumunta na rin siya sa bahay ni Peter. Unang doorbell pa nga lang ay pinagbuksan na kaagad siya ng pintuan ng kasambahay. Magandang araw po. Nakangiting bungad ni Bora. Magandang araw din ho. Sino ho sila? Tugon naman ang kasambahay. Ako po si Bora, sekretarya po ni Sir Peter. Andyan po ba siya? Ilang araw na po kasi siyang walang paramdam sa office eh. Marami na pong investors ang nagpapaschedule sa kanya ng meeting. Wika naman ni Bora. Sumagot naman kaagad ang kasambahay. Oo, nandito si Sir. Sandali lang ang sasabihin kong nandito ka. Ipagpapaalam ko muna at ayaw niyang tumanggap ng bisita ngayon eh. Wika ng matanda at saka tumalikod na at pumasok na sa loob. Andoon lang si Peter sa kanyang kwarto at ilang araw na rin hindi lumalabas. Nasaktan siya sa ginawang panuloko sa kanya ni Tanya pero hindi ito ang dahilan kung bakit biglang tinamad pumasok si Peter. Si Bora pa rin ang kanyang iniisip. Sa loob niya ay wala pa rin katumbas ang naging pagmamahal sa kanya ni Bora noon. Kaya naman nagsisisi siya kung bakit hindi niya pinaglaban ng lubos ang kanilang relasyon na minsan na nilang binitawan. Sir, nandito na po si Miss Bora, sekretarya niyo raw po, papapasukin ko po ba? Malakas na sabi ng kasambahay sa labas ng kwarto ni Peter. Tila nga hindi na nag-isip si Peter at mabilis nang pinahintulutan na papasukin si Bora. Oo, papasukin mo. Malakas na sabi naman ni Peter. Pagkasabing yon ay mabilis na bumalik ang katulong sa may gate at saka pinapasok na si Bora. Miss Bora, pumasok na daw po kayo, sabi pa ng katulong. Ngumiti naman si Bora at tumango. Salamat po. Sinamahan siya nito doon sa taas ng kwarto ni Peter at saka iniwan na roon sa harap ng pintuan. Sige po Miss Bora, katukin niyo na lang po, bababa na po ako. Saad ng katulong at saka tuluyan ng umalis. Ngayon na nasa harapan na si Bora ng pintuan ng kwarto ni Peter ay bigla naman siyang nakaramdam ng abot-abot na kaba. Napatingin pa nga siya sa buong bahay at doon ay hindi niya maitago ang pagka-proud niya kay Peter. Noon ay sabay lang silang nangarap na magkaroon ng ganitong bahay. Yung masasabing sarili nila at hindi na nangupahan pa. Pero ngayon, ang pangarap na iyon ay tila para kay Peter na lang. Tanggap na naman niya ang kanyang kapalaran. At masaya siya na nakamit na ngayon at nangyayari na sa buhay ni Peter. Sa kabilang banday kumatok na rin si Bora. Peter? Si Bora to. Pwede ba akong puma? Hindi pa man natatapos magsalita si Bora ay binuksan na kaagad yon ni Peter. Bumungad sa kanya ang gulong-gulong buhok ng lalaki. Walang saplot sa pangitaas at tanging board shorts lamang ang suot. Mukha ring tamad na tamad ang itsura nito na namumungay pa ang mga mata. Ang hula ni Bora ay baka gabi-gabing lasing si Peter kaya medyo amoy alak pa rin nito. Peter! Pasok ka, sabi ni Peter at sumunod na rin naman si Bora. Doon siya umupo sa may couch na nakaharap naman sa malawak at malaking bintana sa kwartong yon. Nakitang-kita ang buong paligid sa labas. Anong nangyari? Bakit hindi ka pumapasok?
Bungad na tanong ni Bora. Muli ay nagsali ng wine si Peter sa kanyang baso at inalok pa si Bora. Drinks? Alok ni Peter. Umiling naman si Bora sabay sabing, "No, thanks." Nang makapagsali ng wine ay doon pumesto sa may bintana si Peter at umupo. "I'm tired." Bigla na lang ako nag-breakdown. Lalo pa nang malaman kong Tanya is a cheater. Sagot ni Peter. Namilog naman ang mga mata ni Bora sa kanyang narinig at nabigla. Cheat? Niloloko ka niya? Nauutal niyang tanong. Yes. I never knew na isa pala siyang escort girl. Pero okay na rin naman na nalaman ko na. Mas mabuti na nga yan. Para mas maalwa na ang lahat. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil sa ginawa niya? Lakas loob na tanong ni Bora. Ano sa tingin mo? Nakangisi namang tanong ni Peter. Wala namang idadahilan pa para hindi siya magkaganito kaya panindigan na lang ni Bora ang kanyang sagot. Oo, siyang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Bagya namang napangiti si Peter. Sa tingin mo yan talagang dahilan? Bora, makakamove on ako sa panluloko ni Tanya. Pero sa tunay na dahilan kung bakit mo ako hiniwalayan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalalaman, ay hindi ko makakalimutan. Bora, you're still the reason. I still want to know kung bakit mo ako sinukuan kaagad noon. Bora, siguro naman ngayon ay handa ka nang sabihin sa akin ang lahat. Huwag mo namang ipagkait sa akin, please. Handa akong makinig. Maluha-luhang sabi pa ni Peter. Sa sandaling yon ay hindi na rin nagmatigas pa si Bora. Wala na namang ding dahilan para tumakas na naman siya ulit. Karapatan ni Peter na malaman ang totoo. Karapatan niyang malaman ang kanyang naging rason na pinagsisisihan din naman niya ilang taon na ang nakakaraan. Peter, I'm sorry. Sorry, nagsinungaling ako. Sorry dahil yung dahilan ko noon sa'yo kung bakit ako nagipagwalay sa'yo ay hindi totoo. Naalala mo ba yung labis na sumasakit ang ulo ko? Sobra ka nag-aalala sa akin nun. Sinabihan mo ako na magpatingin sa doktor pero tumanggi ako at nagmatigas ang ulo. Ang totoo, ng sumunod na araw na nagpa-check up pa rin ako dahil sa takot. At doon ko na lamang may brain tumor daw ako. At mababa na lang ang tsansa na mapagamot. Balisang-balisa ako nun. Gulong-gulong isip ko hanggang sa makapag-desisyon akong ilihim na nga lang sa'yo. Dahil Peter, hindi ko kaya makita kang nasasaktan ng dahil sa akin. Ayokong iwan ka nun, Peter. Hindi ko makakaya. Kaya naman nung nagka-problema tayo, iyon na lamang ang ginawa kong dahilan para tuluyan na makipaghiwalay sa'yo. Masakit man sa kalooban ko pero kailangan kong gawin yan. Matapos noon, ilang buwan na nakalipas, naisipan kong magpa-second opinion. At doon ko na lamang hindi pala lehitimong doktor ang tumingin sa akin noong una. At wala naman talaga akong brain tumor. Sising-sisi ako noon, Peter. Gusto ko sana makipagbalikan sa'yo noon pero parang ayaw na kitang gambalain dahil unti-unti nang umaayos ang buhay mo. Na masaya ka na. Kaya hindi na ako tumuloy pa. Sa tingin mo ba masaya ako? Sa tingin mo umayos ang buhay ko? Oo. Sabihin na nating mas guminhawa kaysa dati. Pero yung puso ko, hindi mo nakita. Nakilala ko man si Tanya. Dumating man siya sa buhay ko pero let's naman. Ikaw pa rin yung iniisip ko eh. Ikaw pa rin yung nandito sa puso ko. Hindi ka maalis. Kasi siguro dahil pinilit lang natin na maghiwalay. Kasi hindi naman tayo dapat naghiwalay. Nagpursigit na kamit ang lahat ng to dahil Bora, ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw pa rin. Hindi ko ma-enjoy lahat ng to kung hindi rin lang naman kita kasama. Ikaw ang asawa ko. At ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa pagtupad ng mga pangarap natin. Mahal na mahal kita, Bora. Umiiyak na sabi ni Peter. Sa pagkakataong yon ay tuluyan nang lumuha ng mga mata ni Bora.
Hindi niya akalaing ganito pala talaga siya kamahal ni Peter. Na ganoon pa lang damdamin niya noon pa lang na buong akala niya ay binaliwala na siya. I'm sorry, Peter. I'm sorry. Kasalanan ko. Patawarin mo ako. Umiyak na sabi naman ni Bora. Tumayo na nga si Peter sa kanyang kinauupuan at saka nilapitan niya na si Bora. Walang ano-ano pa hinalikan niya na sa labi ang dating asawa at iyon na nga ang nagsilbi niyang kasagutan. Labis nga silang nanabik sa init ng katawan ng bawat isa, kaya muli nila iyong dinama at pinagsawa. Inangkin nila ang buong sandaling yon hanggang sa tuluyan na may mangyari sa kanila. Simula ng araw na yon ay mas gumaan ang damdamin ng bawat isa. Muli sila nagkabalikan at muli nag-propose si Peter sa pangalawang pagkakataon at muling naikasal sila. Sa tinagal-tagal din nilang hinintay, sa wakas nagdalang taon na rin si Bora at ang supling na iyon ay mas lalong magpapatatag sa samahan nila bilang mag-asawa. Nakasuhan na rin at nakulong yung doktor na unang tumingin noon kay Bora. Nalaman nilang hindi pala siya ang naging biktima nito. Alam na rin ni Philip ang totoo na ex-wife pala ni Peter si Bora, kaya naman pala ganun na lang kung protektahan nito ang babae. Kung dati araw-araw silang namumroblema sa kanilang mga bayarin, ngayon naman ay tila labis ng pinagpala sina Peter at Bora kasama ang kanilang magiging anak. Mas minahal nga nila ngayon ang isa't isa at nangakong hindi na maglilihim pa. Sa pangalawang pagkakataon na pagsasama nila ngayon ay sisiguruhin nilang magkaroon man ng problema ay tanging sila lang ang magkakampihan at magtutulungan. Hindi na ito tatakasan at lalayuan. Dahil sa mag-asawa, sa hirap man o ginhawa, dapat sila lang din ang magkasama. Sinubok man ng panahon at tadhana ang kanilang relasyon, bandang huli, yung pagmamahal pa rin nila sa isa't isa ang nagwagi. Sila ng dalawa nagpatakbo ng kanilang negosyo at masaya at payapa nang nagsasama sa mansyon na matagal na nilang pinapangarap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!